Nung nakaraang video, napag-usapan natin ang excavation. So, yung excavation, meron tayong mga hazards gaya ng collapse, striking buried services, people falling in, objects falling in, flooding, hazardous substances, at saka yung collapse of adjacent structures. At napag-usapan na rin natin nung nakaraang video yung collapse at saka yung prevention of collapse. So ngayon, natapos na yung prevention of collapse, punta naman tayo sa preventing people from falling in. So ngayon, yung excavation natin, meron siyang hazards na people falling in. So ngayon, ang control measures natin dito para maiwasan natin ang aksidente na pagkahulog ng tao sa ating excavation ay kailangan mag-provide tayo ng barriers. Mag-provide tayo ng ilaw, good lighting, signage. Kailangan din may signage tayo para yung mga tao na hindi makaintindi ng salita natin, kasi may mga tayo, hindi naman ako marunong mag-English, pero yung mga ibang trabahador hindi sila marunong mag-English. So kailangan natin ng signages, kasi ang signages picture lang, pwede na nilang ma-interpret kung ano ang ibig sabihin nun. At saka crossing point, hagdan, ladder, at saka inspection. So simulan natin ang pagpo-provide natin ng barriers. Ang barriers kailangan ang barriers o kaya guardrails, kailangan may handrail siya. Bali, dalawa siya. Ganito yung forma niyan. Ang barrier natin, halimbawa, ito yung handrail. Yan, di ba? Ito yung handrail. At saka, midrail. Kailangan din ang midrail. So, dalawang tubo yan, o kaya depende sa gagamitin nyo. Ang sinasabi dito sa ni Bosch, barriers should consist of guardrails as for a scaffold work platform. Gaya daw ng work platform. So ang work platform, meron tayong handrail, meron tayong midrail. At saka, yung baba ng midrail, meron tayong two board. Tabla ito, tabla. So, ganyan siya. Halimbawa, ito yung gawin natin poste niya. Yan. Poste rin dyan. Ganyan. Ganyan po ang bakod natin. Ito yung toe board, ito ang toe board, ito ang midrail, ito ang handrail. Gaya nga ng sinabi dito sa ni Bosch, barriers should consist of guardrails as for a scaffold work platform. Ganyan ngayon. To prevent people falling in, and two boards to prevent object being kicked down into the excavation. So ito, tubo ito, o kaya scaffold materials, kasi kalimitan ang ginagawa dyan, toe board din o kaya pwedeng ledgers, yung transom maliit na yon. So ito pwedeng tubo ito, pipe, ito, pero ito tabla ito, planks kung tawagin sa parts ng scaffold. Ito ang nagsisilbing harang. Halimbawa,
accidentally nasipa mo yung bato, ito ang magsisilbing harang yan. Kasi ground na to ground na yan, ground na yan. Kaya ito, pag nasipa mo yung bato, hanggang dito na lang siya. Ito po ang barriers. Punta na ngayon, after ng barrier, kailangan din natin mag-provide ng sufficient lighting. Kailangan na may ilaw doon sa excavation natin. Hindi lang sa loob, kailangan din sa labas. At yung ilaw, nakatutok siya talaga sa hukay natin. At saka yung mga barrier natin, lagyan natin ng flasher lights. Kasi pag gabi, yung flasher light, nagbiblink yan So malayo pa lang yung sasakyan, o kaya malayo pa lang ng tao, winawarningan na siya ng flasher lights. Kasi nagbiblink yan. Lagyan natin paikot. Halimbawa, paikot yung hukay natin na ganyan. Siyempre, paikot din yung barrier natin. So, lagyan natin siya ng flasher lights. Kahit bigyan natin siya ng distansya na mga 3 meters, ganon. Para mas marami, mas visible. Ipapakita ko nga pala ang mamaya na. Importante kasi yung ilaw talaga, lalo na pag may trabaho tayo ng gabi. Kailangan sa gilid ng hukay natin sa labas may ilaw, at saka sa loob din. At dapat lahat ng corners ng hukay natin kitang-kita na maliwanag para makita mo kung may peligro. Ganon sana. Kaya meron tayong good lighting. Kailangan maganda yung ilaw mo dun. Hindi yung mamaya lang mamamatay agad. At saka signage. Lagyan din natin ng signage ang paikot ng ating excavation. Pag square, yung excavation natin, halimbawa, ang excavation natin ay square, ang sheet niyan, maglagay tayo ng apat na signages. Isa dito, isa dito, isa dito, at isa dito. Importante yan. Napaka-importante ang signage. Kasi yan, nagwa-warning yan sa mga tao na hindi natin nababantayan. Ang halimbawa ng signages, danger, deep excavation. So, pag lahat na karamihan ng tao natin ay puro hindi, isulat natin siya, i-translate natin yun sa salita nila. O kung Arabic naman, i-translate natin yung deep excavation, danger deep excavation. Isulat din natin siya sa Arabic para walang rason na dumaan sila doon hindi nila nakita yung signage at saka crossing point. Halimbawa, yung hukay natin mahaba, long trench, maglagay tayo ng crossing point o kaya tulay. At yung tulay natin kailangan may guardrail siya, may handrail, midrail, two board, at saka yung tinatapakan mo, planks. Kailangan yun, walang sa pagitan ng planks, walang gap para walang malalaglag doon na object o kaya mga bagay na pwedeng makasakit sa taong nagtatrabaho sa baba. At
At saka kailangan matibay. Pinaka-importante yun. At ang ladder, kasi pag excavation mostly ang daanan ng tao pababa at paakyat, ladder. So ang position ng ladder natin, ang position ng ladder natin, halimbawa ito yung hukay, ganyan. Ang position ng ladder natin, kailangan naka-slant yan. Nakaganyan yan. Yan. Dapat yung hagdan natin nakaganyan. Ganyan yan. Ito na yung surface. Ang measurement nito, ang ratio niyan, ang ladder, lagi niyong tandaan, ang distance yan sa wall at saka sa ladder, 1:4. 1:4. Yan. At saka dito sa taas, kailangan may 5 rungs na sobra. Nakasulat nga dito, 5 rungs above the edge of excavation. 5 rungs. So 1, 2, 3, 4, 5. Ito ang tinatawag na rungs. Yung aapakan mo, yun ang tinatawag na rungs. So from the edge of excavation, kailangan daw may 5 rungs na sobra. Yun ay para sa secure stepping off point. Para daw, pag-akyat mo, relax ka na nandun ka pa rin, nakahawak, na gaganon siya. Oh. So yun ang purpose ng kailangan sobra. Kasi pag eksakto lang, halimbawa ganyan lang siya, so ang mangyayari doon, pagdating mo sa taas, gagapang ka. So saan ka hahawak? Wala. Paano kung nagkamali ka? Paano kung nadulas yung nandito pa lang sa hagdan yung paa mo ay nadulas, tapos napunta ka sa gilid? So unsafe pag ganito ang pagbitin ng hagdan natin. Kailangan talaga sobra siya. At saka routinely inspection. Oo, kailangan laging chine-check yan, hagdan. Kailangan din laging chine-check ang barriers, ang ilaw, ang signages. Yung tulay natin, kailangan chine-check lagi yan, routinely. Ibig sabihin, pwedeng araw-araw, pwedeng every week, pwedeng every month, ganon. So ito po, ito ang gagawin natin para ma-prevent natin ang pagkalaglag ng mga tao sa ating hukay. Preventing people from falling in. Yun po, sana po ay maliwanag sa inyo. Ngayon na punta naman tayo sa preventing materials and vehicles from falling in. Preventing materials and vehicles from falling in. Para maiwasan natin na may mga materyales at mga sasakyan na malaglag sa excavation. Ito yung mga sumusunod na gagawin natin. Control measures, sabi ko, di ba? So, spoil heaps. Ito yung materyales na hinukay. Lupa, bato, mix-mix na yan. Barriers and signages. Stop barrier, kalso yan.
vehicle movement, saka PPE. So ngayon simulan natin ang control measures natin sa position ng spoil hips. Dapat yung mga material na hinukay, dapat ilagay siya sa ligtas na distansya sa gilid ng hukay natin. Yung measurement sa gilid ng hukay natin, halimbawa ito yung hukay natin. Yan. Ito yung gilid. So, hindi pwedeng dito nakalagay yung spoil hips. Hindi pwede. Kailangan, ilayo mo siya dito sa gilid. Yun po. Yung spoil hips, dapat nasa safe distance siya sa gilid ng excavation. Para yung bigat niya hindi mapunta sa gilid. Kasi pag dito mo siya ilalagay sa gilid mismo ng excavation, siyempre ito, imbes na hindi siya magkukulaps, magkulaps na yan. Kasi nga, binubuhat niya yung malaking lupa na galing dito. So, kailangan safe distance, sabi ng ni boss. At yung distansya niyan, yan ay tatalakayin natin sa susunod na mga topic natin. Kasi ngayon, dito pa lang muna tayo basic. Ang susunod, yung barriers in signages. Gaya nga ng nasabi ko kanina, yung hukay natin, kailangan yung paikot nun, kailangan may barriers at saka signage. Mas magandang ilagay nating barriers doon ay yung plastic barrier na pangkalsada. Yung plastic barrier na pangkalsada para malayo pa lang yung sasakyan, nakikita na nila yung signage. Kaya saan na yun? Hanapin ko lang sandali ito siya. Ito siya. Mas magandang ilagay sa gilid ng hukay natin. Mas maganda ilagay yung ganitong barrier. Magaan yan, plastic barrier. Kayang-kaya kong buhatin yung isa, kayang-kaya kong itaas dalawang kamay ko. Kaya-kaya kong bitbitin yan. Yung isa niyan, kayang bitbitin ng isang tao. Kaya mas magandang yung side ng excavation kung saan dumadaan ang mga sasakyan, mas magandang ganito ang ilagay natin. Halimbawa, ito yung hukay natin, no? Tapos ito, kalsada. So, ang barrier na ilalagay natin dito, plastic barrier. At saka ganito dapat ang paglagay. Red, white, red, white. Dito yan, ilalagay dyan. Red, white, red, white, red, white. Para malayo pa lang yung driver, nakikita na niya makikita na niya itong barrier natin. At saka lagyan natin ng flasher light para pag gabi nagbi-blink yan. Malayo pa lang yung driver,
nawawarningan na siya. Gaya ng picture na ito, makikita mo may nakalagay na flasher light. Yan po. Ganyan dapat ang nakalagay pag ang excavation mo ay malapit sa kalsada. At kung ito naman, yung side ng excavation mo ay nag-apply sila dito ng shoring, pwede na natin itong palitan ng concrete barrier para kahit mabanggayan ng sasakyan yan, hindi malalaglag yung sasakyan sa butas. At yung paikot nito, kung walang dumadaan na sasakyan diyan, pwedeng lagyan ng yun yung sinasabi ko kanina ng guardrails, handrail or upper rail, mid rail, saka two board. O pwede ring lagyan ng steel fence, ganyan. Pwede ring lagyan ng steel fence, ganyan po. Pwedeng lagyan ng paikot niyan. At saka hindi dapat mawawala ang signage. Dito, pag ang way ng sasakyan pa ganito, dapat nakaharap sa kanya yung signage. At saka meron din dyan. Kailangan malinis yung signage, visible, kitang-kita ng mga tao para may silbi. Kung hindi naman may iwasan na kailangang lumapit dyan ang mga sasakyan gaya ng dump truck para mag-backfill, kailangan mag-provide tayo ng stop barrier. Kalso yan. Pwedeng gawin yan ng mga tao sa site. Maghukay lang sila ng halimbawa kung gaano kalapad yung dump truck. Maghukay sila ng sabihin na nating 2 feet. Tapos lagyan ng kunting bakal. Tapos may nakalabas din na sabihin na nating 2 feet din. Tapos bubuhusan yan. Para pag aatras yung dump truck para mag-backfill, idadam niya yung buhangin doon for backfilling. So, aatras siyang ganyan, may kakalso sa likod ng sasakyan. Ay, may kakalso sa gulong niya sa likod. At pag nakalso yun, sinyalis yun na mag-brake na siya. Yun po, importante din ito. At saka watchman, pag may gumagalaw na heavy equipment sa site, kailangan may watchman. Vehicle movements. Ito ang excavation. Halimbawa, naghuhukay tayo para sa poste ng tulay. Tapos, itong side na ito, walang support. So, kailangan nating i-minimize yung vehicle movement sa side na ito. Dahil nga, wala siyang support dito. Yung wall ng excavation natin, walang support. Kaya yung movement ng vehicles dito sa area na to, kailangan ma-minimize. O kaya wala. Kailangan walang dadaan dyan. Kasi pag laging may dumadaan na sasakyan dyan, yung stability ng lupa sa side ng excavation na ito, hihina dahil sa vibration. Pag laging dumadaan yung mga sasakyan dyan, lagi ding nababibrate itong side ng excavation na ito. So, anong mangyayari? Guguho yan dahil walang support. Vehicle movement should be minimized.
nakasulat dito, vehicle movement close to unsupported excavation must be minimized to prevent vibration from loosening the side of excavation. Yun nga, gaya ng sinabi ko kanina, pag walang support ang excavation sa side na ito, tapos laging daan pa dyan yung mga sasakyan, laging nababibrate yan, hihina yung stability ng lupa, babagsak yan. At ang huli, PPE, personal protective equipment. Kailangan yung mga tao natin na nagtatrabaho sa ilalim ng excavation, may safety helmet, may vest, at saka steel toe, safety shoes na steel toe. Kung kinakailangan, meron din silang gloves. Depende sa activities na gagawin nila, doon nakabase kung ano yung gagamitin nilang PPE. Pero kailangan laging may vest, laging may safety helmet, laging may safety shoes. Ito po ang preventing materials and vehicles from falling in. Sana po ay naintindihan nyo. Kung meron kayong question, i-comment lang natin sa dito sa video na ito at subukan kong sagutin na gamit ang ang isasagot ko ay manggagaling sa libro ng OSHA mismo. Ni Bush pala. So ako po ay hindi ko naman sinasabi na ako ay magaling dahil ako ay nag-aaral din. Kaya ko lang ginagawa itong basic training na ito about safety dahil gusto kong yung iba na gustong matuto na wala pang nakukuhang mga libro, at least pag napanood nila ito, at least magkaroon sila ng kahit konting idea. At pag nalaman nila at pag may natutunan sila na kahit konti, masaya na ako. Ang susunod nating tatalakayin sa susunod na video natin ay about prevention of striking buried services. Yung paano natin may iwasan na matamaan natin yung mga underground utilities pag tayo ay nag-excavate. At yung hazardous substances, paano natin yun makontrol. At saka yung collapse of adjacent structures. Yun po ang susunod na ipapaliwanag ko sa susunod na video. Salamat po. Mabuhay tayong lahat.